amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising
Gising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. RH. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 8:45. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Narito na ang headlines ngayong gabi ng Linggo, April 5, 2026. Paggunita sa Semana Santa, generally peaceful ayon sa PNP. MRT3, may libreng sakay sa mga veteranong Pilipino simula bukas.
Philippine-flagged vessel pinayagan ng Iran na dumaan sa Strait of Hormuz ayon sa DFA. Malakihang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa Martes. 2 suspect sa pagpatay sa isang dating lady cop sa Valenzuela City arestado. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Itinuturing ng Philippine National Police na mapayapa sa pangkalahatan ang naging pag-obserba ng mga Pilipino sa mahal na araw. Partikular ang assessment ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa naging mga misa at prosesyon ng mga Katoliko noong Biyernes Santo. Nitong Pasko ng Pagkabuhay, naka-full alert pa rin ang PNP. Lalo tinaasahan naman ang dagsa ng mga Pilipino sa mga pasyalan gaya ng resort. Una nang iniulat ng pambansang pulisya na nakapagtala ito ng 7 insidente ng pagkalunod hanggang noong Good Friday. Samantala, wala nga pong naitalang major incident ang Philippine National Police sa mga pangunahing kalsada nitong nagdaang Semana Santa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nananatiling prioridad ng PNP ang kaligtasan ng mga Pinoy, kaya naka-full alert pa rin ang kanilang hanay. Nagpaalala naman ang PNP Chief sa mga motorista na babalik ngayon sa Metro Manila at maging uuwi sa kanilang mga probinsya na maging kalmado para maiwasan po ang anumang insidente ng road rage. Samantala, inaasahan na hanggang bukas magiging dagsa ang mga pasahero sa mga terminal ng bus at sa mga pantalan para bumalik sa Metro Manila. Samantala, paalala ang Pasko ng Pagkabuhay sa kabila ng pinakamadilim na yugto ng buhay. Ay kaya daw pong bumangon ng mga Pilipino ng may pag-asa. Yan po ang naging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng Easter Sunday, kung saan ay ginugunita daw po ng mga Kristiyano ang pagkabuhay muli ni Hesukristo. Sabi ni PBBM, kayang dalhin ng pananampalataya ang Pilipinong o mga Pilipino sa liwanag. Paalala rin ng Presidente ang palaging pagpiling maging mabuti, maging mapagbigay at pagpili sa pagkakaisa. Hinimok naman ni PBBM ang mga mananampalataya na dalhin ang sa aksyon ang paniniwala para sa tinatawag niyang bagong Pilipinas. Nagpaalala naman si Pope Leo XIV na ang misyon ng Kristyanismo ay laban sa anumang uri ng imperialistang pananakop sa isinagawang Christmas sa St. Peter's Basilica noong April 2. Ayon sa Santo Papa, hindi dapat na ginagamit ang kapangyarihan sa maling paraan, maging simbahan, lipunan o politika. Binigyan din niya na ang misyon ng simbahan ay hindi dapat nakabatay sa dominasyon, kundi sa halimbawa ni Hesukristo. Sinasabi rin ng Santo Papa na ang tunay na misyon ay makikita sa tahimik na paglilingkod, pakikipagdialogo at paggalang sa kapwa, pananakop o pagpapakita ng kapangyarihan. Samantala, oras natin sa buong Pilipinas, alas 8:51, standby lamang yung MRT3. May libreng sakay daw po sa mga veterano simula bukas. Ang Philippine flag vessel pinayagan na daw po ng Iran na dumaan sa Strait of Hormuz ayon sa DFA.
Malakihang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Asahan na sa susunod na mga araw. Dalawang suspect naman sa pagpatay sa isang dating lady cop sa Valenzuela City, arestado na. At detalye niya sa pagbabalik ng ating balitaan. Oras po natin 8 minuto bago umaga, alas 9 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Rapido, hataw, balita, balita. Nagpapatuloy ang ating balitaan ngayong linggo ng gabi. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Kisses Hobson. Samantala, good news muna tayo para sa mga veterano. May handog po na libreng sakay ang DOTR MRT-3 simula bukas, April 6 hanggang sa April 11 sa lahat ng veteranong Pilipino. Sa kanilang abiso, ibinahagi po ng DOTR ang pakikiisa sa pagdiriwang sa ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at 2026 Philippine Veterans Week. Kailangan lamang na magpakita ng Veterans ID o anumang valid ID sa station personnel kapalit po ng libreng sakay sa naturang estasyon. Inaasahan naman na makikinabang sa naturang programa ng DOTR ang mga veteranong Pilipino sa loob ng isang linggo. Samantala, nakatanggap po ng katiyakan ang Pilipinas mula sa Iran na ligtas nitong padadaanin ang Philippine-flagged vessel sa Strait of Hormuz. Ito'y ayon po sa Department of Foreign Affairs matapos na makipag-usap ang kalihim ng bansa kay Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi. Nilinaw din ng DFA na hindi papatungan ng anumang toll fee ang pagdaan kahit plano ng Iran na maglagay ng $1 kada bariles. Dahil dito inaasahan po na magiging steady ang supply sa mga kinakailangan na langis at petroleum-based fertilizer sa ating bansa. Sana ho sa tulong niyan kahit papano maibsan din ho pati na yung mataas na presyo ng produktong petrolyo dito ho sa atin sa Pilipinas. Ang laki na ho ng oil price at maging ang LPG Kanina ho bumili ako ng LPG 1,549 pesos sa 11 kilogram tank. Samantala, namumuro na nga pong sumampa sa 165 pesos hanggang 170 pesos ang halaga ng kada litro naman ng diesel ngayong linggo o sa araw po ng Martes. Batay sa Mean of Platts Singapore Trading, tinatayang nagmahal ng 17 hanggang 19 pesos per liter ang crudo, epekto po ng krisis sa gitnang silangan. Posible naman na mag-increase o madagdagan din ang presyo ng gasolina sa 3 pesos and hanggang sa 5 pesos per liter, na magdadala po sa presyohan naman na 110 hanggang 120 pesos kada litro. Ngayon 2026 pa lamang, 48 pesos and 20 centavos na ang iniangat ng presyo ng gasolina, higit 70 piso naman sa diesel, habang 78 pesos ang iminahal ng kerosene. Samantala, arestado naman ang 2 suspect na nasa likod ng pagpatay sa isang dating Lady Cup sa barangay Malinta sa Valenzuela City. Batay sa paunang investigasyon, biniril ng mga suspect ang babaeng biktima sa ulo habang may kausap sa telepono. Kinilala naman ang suspect na sina Elias Omen at si alias Tio, na parehong naaresto noong Sabado sa magkahiwalay na operasyon. Na-recover kay alias Tio ang kalibre 38 baril, shabu at pera. Maharap naman po ito sa paglabag sa Republic Act 10591
o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Section 11 ng Republic Act number 9165 o illegal possession of dangerous drugs. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa balitang o Rapido Balita ngayong linggo. Muli po ang inyo nakasama ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Muli oras po natin 9:02 ng gabi. Happy Easter! Sa loob ng 80